Personal ko po tong diagram mga kaibigan, hindi ko lang to talaga sinasabi na dapat gayahin nyo to. At least may idea lang kayo kung magandang araw po sa lahat. Another explanation na naman tayo sa ating diagram ng ating Starlink. So mga kaibigan, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano pa natin ginawa yung ating diagram. Actually ngayon po ay umuulan sa amin, so sana hindi masyado sagabal yung ingay ng ulan, no? Pero ito explain ko na lang dito din sa ating simple diagram. Personal ko po tong diagram mga kaibigan, hindi ko lang to talaga sinasabi na dapat gayahin nyo to. At least may idea lang kayo kung paano ko po nagawa yung aking Starlink bendo slash connection pa sa bahay ng biyanan ko. So ganito lang po ang setup natin. Una, itong Starlink. Si Starlink po natin ay konektado siya sa ating pre-configured na Microtech Hex. Si Microtech Hex po, ito po yung nagmamanage ng ating internet speed. So, kailangan natin si Microtech Hex upang ma-manage po ang daloy ng internet speed kung may gusto tayong paglalagyan ng internet. Example, dito po sa bendo natin, ito sa pangalawang port niya, may 20 Mbps siya. So, nahahati yung speed ng ating Starlink sa pamamagitan ng Microtech Hex. So, sa port number 3, naka point-to-point TP-Link ano po tayo dito, connection. Kasi gusto natin ibato yung internet natin patungo doon sa kabilang bahay. So, guys, ganito lang yung setup niya. Then, sa port number 4, naka PPPoE clients tayo. Itong PPPoE po mga kaibigan, dito po natin nilalagyan po ng password at username yung gustong kumonek sa atin. So ang kagandahan po ng PPPoE is namamanage talaga yung speed sa mga gusto nating na magkaroon ng internet. Like gusto natin mag internet monthly sa ating mga clients. So ito po yung ginagamit natin, PPPoE clients. So sa Microtech Hex, gagawan po tayo ng username at password. At patungo to dito sa, di ko lang malagay noon, may paglalagyan pa tayo ng mga Mercusis dyan na, for example lang yung mga router. So si router po, yan po yung parang utak ng ating Microtech Hex, kung saan ang Microtech Hex ay magbibigay ng password at username, at dapat doon din po indicate natin sa router ng ating client. So, mas maigi po may PPPoE kayo na ready na router para makakonect yung clients mo. So, yan yung pong kagandahan po ng ganitong setup. Then, sa last naman is may personal computer po din dito sa amin. So, sa brother-in-law ko to, naka-connect po siya dito. So, bale, from ISP, Starlink, may tatlong LAN na naka-manage yung speed. Isang bendo, isang point-to-point, at yung sa computer. Then, PPPoE sa clients. So, simple lang to siya na setup. Hindi na to yung maramihang bendo, no? Kasi case to case tayo. Ang sa akin lang ay gusto ko lang magka-internet ang dito sa amin, itong commercial space kung saan may mga tenants. So, possible sa PPPoE natin na clients ay magbibigay tayo ng 5 to 10 Mbps po na monthly. So, pagpalagay natin yung 5 Mbps po per tenant is pwede natin presyuhan ng 500 per example lang. Mas mahal pa nga sa iba kung tutuusin po mga kaibigan. So, ganun lang po yung setup natin. Recap natin, ISP, Starlink, 100 Mbps. Naka-divide siya sa piso Wi-Fi bendo. Ayan. Naka point to point, 400 meters galing sa dito sa atin sa area natin patungo doon sa pagbabatuhan natin ng internet. So
madali lang siya sundin mga kaibigan. Sana nakuha nyo yung gusto kong ipresenta sa inyo. Siguro sa mga next video ko, ipakita ko din yung mga possible na mga connections na pwede natin gawin kung gusto natin na maramihan ang ating mga vendo sa Starlink. So yun lang po, sana may natutunan kayong bago at God bless.